Ngayon nga po patuloy yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, gasolina at diesel po yan. Kamusta po ang epekto nito sa hanay po ng TNVS drivers? Malungkot po lahat ang mga kasamahan natin na TNVS driver dahil sa patuloy na pagtaas ng gasolina at krudo. Dahil ito magre-resulta ng mas mababa pang kita at may uuwi nila sa kanilang mga pamilya. Kaya nakikiusap kami kung sino man ang dapat pakiusapan sa ating gobyerno na pabilisin at sana lahat ng mga drivers ng TNVS din ay makasali sa subsidiya. Yan po ang unang kahilingan sana namin. At siyempre yung mga transport network companies kung saan bumabiyahe po ang ating mga TNVS na kasamahan. Oo. Sir June, hindi po ba kasama talaga ang TNVS drivers sa bibigyan ng subsidiya? Simula po nung tayo naging TNVS, driver, operator, tayo, wala po tayo natanggap kahit isa. Kaya ang alam ko po dyan ay 10% lamang, yung mga may CPC lang ang nabibigyan. Paano yung provisional authority? May mga bumabiyahe rin naman kami at nagsiservisyo rin kami sa mga kababayan natin. At yun nga, yung mga sa bagal ng proseso ng CPC, provisional authority lang ang meron kami. Kaya hindi po siya kasama sa subsidiya. Sabi niyo po 10% nga lang ang nakakatanggap nitong subsidiya. So sa ngayon po, para lang po mas maintindihan din ng mga nakikinig sa atin, magkano na po sa ngayon ang nabawas dun sa daily take-home pay ng mga drivers natin dahil po dito sa pagsirit ng presyo ng krudo? Sa gasolina po, sa mga gumagamit ng gasolina, kulang-kulang 200 po ang nababawas sa araw-araw. Doon po naman sa krudo, kulang-kulang 500 sa mga diesel. Dahil mas mataas po ang itinaas ng diesel ngayon. Oo. Meron po bang mga drivers sa nakasamahan po ninyo? Paano ba? Nagbawas po ba ng oras ng pamamasada? O di kaya naghanap na ng ibang racket dahil po sa nangyayari ngayon? Doon po sa naghanap ng ibang racket, tama po yan. Yung iba po sinoli na muna ang kanilang mga sasakyan sa mga operators nila at magtatrabaho muna sila ng arawan para hindi sila tamaan ng pagtaas ng gasolina. Yun naman pong mga iba namang may mga operator, kawawa rin po dahil ang dami na pong sinusurrender na sasakyan ngayon. Hinuhulugan pa naman ang kanilang mga sasakyan. So, mauuwi po ito talaga sa pagdalugi. Oo, sige po, last na lang Sir June, ano pong panawagan nyo sa gobyerno? Kasi nga po ang sabi ninyo, 10% lang sa hanay po ng TNVS ang nakakatanggap ng fuel subsidy. Ito pong emergency fuel subsidy, emergency po yan. Kailangan po ng lahat yan. Sana po makasama ang lahat ng TNVS drivers na merong provisional authority at hindi lang may CPC. At sana po, isa pang kahilingan sa ating gobyerno na i-regulate po ang mga commissions ng Transport Network Company dahil may mga 10% lang na commission. Tama po yung commission na yun na kinukuha nila sa mga driver. Yung iba po, 25 to 30%. Kapag ito po ay na-regulate, yung 25 magiging 10%, napakalaking tulong po ito sa mga drivers kahit na tumaas po ang gasolina dahil mababawi po namin dito yung mga ang mawawala sa amin sa pagtaas ng gasolina. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.